Pag-usapan naman natin itong command na object snap dito sa AutoCAD, no? O yung tinatawag na OSNAP. Napaka-importante po ng object snap na yan para maging accurate yung drawing natin. Kaya lang mga boss, bago natin na umpisahan yung topic natin dito sa AutoCAD, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel pala, no? Huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Ang unang pag-uusapan natin mga boss, no? Etong object snap or OSNAP, apparent intersect. Eto mga boss, halimbawa meron tayong dalawang line. Eto, kung mag-i-intersect ito, tapos gagawa tayo ng line doon, no? Pwede nating magawa yan ng mabilisan using object snap, apparent intersect. So, paano magawa yan? O magla-line tayo and then enter. Tapos, shift and right click tayo. Discuss ko naman para makuha yung mga option, no, ng object snap. Ngayon, ang gagawin natin, kiklik natin itong apparent intersect, no? So, ngayon, kung titingnan natin yung command line, first point, nanghihingi siya ng first point, i-click natin ito. Yung second point naman, click natin ito. So, ito na yung start ng line natin, no? Then, i-click ko siya. So, nakagawa na tayo ng line na kung mag-i-intersect yung dalawang line na ito, meron tayong line doon, no? Para ma-check natin na itong apparent intersect na ito, tama, pwede naman nating i-check yan using delay command, no? So, delay, tapos select ko lang yung dalawang line. Ayun, no? Nag-intersect siya ron sa point na yon, pero dyan nag-start yung line natin. Ayan yung apparent intersect mga boss na option ng object snap, no? Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, ito namang object snap na yung option niya ay from, no? Ngayon, paano magawa ito? Halimbawa, meron tayong circle dito at magka-copy ako, no? So, sa quadrant to quadrant distance niya, halimbawa, 2 meters yung distance niya, no? So, para magawa yan, gagamitin ko yung object snap from option, no? So, siselect ako itong circle na ito, then copy. Pagkatapos sa base point ako rito, ngayon yung first point niya dito, gagamitin ko yan from, no? Shift right click, gagamitin natin itong from na option ng object snap. Ito yon, no? Ay kiklik ko ito from sa quadrant na ito. Tapos kung papansin nyo mga boss, may dash line na makikita doon, no? So, yung direction to the right, o itatype ko na 2. From sa quadrant na ito, papunta doon, 2 meters. Type ko lang 2, then enter. Ayun yan, no? Ibig sabihin, nag-copy ako. Yung quadrant to quadrant, 2 meters yung gap niya. So, para ma-check natin kung tama itong gap na ito na 2 meters, i-dimension natin. Click, quadrant to quadrant. Ayun yon, 2 meters siya, no? Ngayon, kung gagawin ko uli yan, dito naman sa kabila, no? Ang gusto ko naman, distance naman ng dalawang circle, 3 meters naman. So, parang review lang mga boss. Select ko lang ito, then copy. Then, base point ako rito. Pagkatapos, shift right click, kunin ko uli yung from. Ang from natin dito sa quadrant na ito. Tapos, magmula rito hanggang doon, itatype ko ngayon, 3. Then, enter. Ayun, no? So, yung distance nito, 3 meters ito, no? So, check ko lang. I-dimension natin. Ito yung mga boss. So, ibig sabihin, tama yung ginawa natin dito sa object snap or OSNAP from option, no? Ngayon, ang susunod na option ng object snap, ito namang object snap extension option, no? So, paano gawin yan? Halimbawa, magla-line ako rito. Tapos, ortho-off ko lang. Ayun, no? So, ang gagawin natin, iparehas na lang natin yung kulay dito, no? Para, yan, no?
Ngayon, kung halimbawa, gagawa ako ng susunod na line na parehas yung angle nitong ginawa nating line na ito dito sa kabila, pero may gap siyang 1 meter, no? Tapos yung susunod na line na ito, 3 meters siya, no? Ayun, 3 meters yung haba niya, pero may gap siyang 1 meter. So, dyan natin magagamit mga boss itong object snap extension, no? So, siyempre, maglaline muna tayo, then enter. Pagkatapos, yung first point, ngayon, ang gagawin natin, shift right click, hanapin natin ngayon dito yung extension option, no? Ngayon, i-click natin ngayon ito, yung dulo ng line na ito, tapos galawin natin yung mouse, no? Pansinin nyo mga boss, ayan, no? Meron siyang parang dash line na lumabas na parehas yung angle, no? Nung line na guide natin, no? So, magmula rito hanggang doon, pwede na ako mag-type ng gap na 1 meter, no? Then, enter. Ayun, ayun yung gap, no? Ngayon, i-click ko ulit, oh. Kung mapapansin nyo, galawin ko uli yung mouse. Ayun, meron na yung gap, oh. Kaya lang this time, line naman ang nakikita natin, no? Pwede ko nang i-type ngayon, parehas naman yung angle ng guideline natin. O i-type natin ngayon, 3. Then, enter. O, ayun na yung length na 3. Pero, ang angle nito at saka angle nito parehas, no? Ito naman, 3 meters ito. Ang gap na ito is 1 meter. So, para ma-check natin kung tama yan, ang gagawin natin, mag-dimension tayo. Align, no? End to end, dapat 1 meter ito. So, ayun yung 1 meter, oh. So, ibig sabihin, tama, no? Yung gap na yon, ginaya natin. Ayun, no? Ayun, dito sa susunod, dapat 3 meters ito, no? So, dimension tayo uli. Dapat ito, 3 meters ito. So, ayun mga boss. Tama uli siya, no? So, ayan yung object snap extension option, no? Ngayon, kung halimbawa, gagawa uli ako dito, sa may taas na ito, mayroon siyang gap na 3 meters naman, no? Tapos, ang haba naman ng line natin na ganito ay 5 meters. Pwede rin yun mga boss, no? So, parang review lang, line, enter. Pagkatapos shift right click, ang kukunin natin yung extension. Ito, yung option na yan. Tapos, itatapat lang natin yung mouse natin dito. Huwag nating i-click mga boss dahil ang hahanapin lang natin itong yung nag-anong yan, no? Nag-project na yon, no? Tapos, galawin natin yung mouse pataas. So, ang itatype natin ngayon, yung gusto nating gap na 3 meters, no? O, type natin 3, then enter. So, magmula rito hanggang doon, 3 meters yan, no? Ngayon, galawin natin yung mouse. O, halimbawa, gusto ko 5 meters naman yung length ng line. O, type ko 5, then enter. So, ito yon, no? Ang gap na ito ay 3 meters. Pagkatapos, ito namang line na ito, ang haba nito ay 5 meters. Pero ang angle ng line na ito, at saka angle nito, magkaparehas lang yan, no? So, para ma-check natin tama, no? Yung 3 meters ito, kailangan i-dimension natin. Ang gagamitin nating dimension, yung dimension aligned, no? So, click natin yung end to end. Ito mga boss, 3 meters yan, no? Ngayon, ito naman, i-dimension din natin, dimension aligned. Tapos, end to end, dapat 5 meters ito. So, 5 meters siya mga boss, no? Ano po kaya itong node na ito, no? Ito pong node na ito, halimbawa, meron tayong circle dito, o meron tayong rectangle. Gagawa tayo, rectangle na lang gagamitin natin. Tapos, meron tayong point na nilagay dito. Ayan po ay isang node, no? Halimbawa, point. Meron tayong point command at nag-point ako rito sa gitna. Ayun. Yung pong point na yan, isa pong halimbawa ng node yan, no? O halimbawa, gusto kong i-connect yung line na gagawin ko sa node, no? Node to node siya. From node to node, no? Maglaline ako, tapos shift right click sa mouse, kukunin ko dito yung node. Ito po yan. Tapos from node,
papuntang shift right click to node. Ayan po yung isang halimbawa ng node, no, yung pong point, no. Ngayon ang susunod na pag-uusapan naman natin, ito namang object snap option na insert, no. So dito sa insert mga boss, madalas natin gamitin yung insert na yan kung magba-block tayo, no. Halimbawa, gumawa ako ng rectangle dito, tapos itong rectangle na ito, ginawa ko siyang block. So yung block na yan, magkakaroon yan ng insertion, no. Halimbawa, magba-blocks ako, na-discuss ko naman yung blocks command, no. Gagawa ako ng block, tapos lalagyan ko ng name. Halimbawa, block 3. Halimbawa lang po natin ito, no. Tapos ito, meron siyang pick points. Dito, ito na yung insertion point, no. Halimbawa, yung pick points ko dito sa gitna. Tapos i-select ko yung object, then enter, then okay. So yung insertion point ng block na ito, dito yan sa gitna, no. Halimbawa, maglaline ako rito, magmula rito, papunta dun sa insertion point niya, no. Shift right click, yung insert option ng OSNAP, hanapin natin, ito yon, insert. Kung titingnan natin, ito, yung may lumalabas na insert. So, ibig sabihin, pag nagbablock tayo, ginawa nating base point ito, ayun yung lalabas na insertion point, no, ng block na yon, no. Kung titingnan natin, lalabas yung insertion point na yan, kasi nung nag-block tayo, ito yung ginawa kong insertion point, no. Ganon din nung gumawa ako ng block dito at dito, no. Ang insertion point ko dito sa upper left, no. Ang insertion point na ginawa ko naman dito rin sa center, no. So dito iba kasi nung nag-block ako rito, yung insertion point dito ko inilagay, no. Kaya pag mag-move ako, i-move ko yung isa rito, select, then enter. Kung hahawakan ko siya sa insertion point, shift right click, kiklik ko yung insert. So dito, ayun, lumabas siya. Ayun, no. Then click ako, dun ko siya mahahawakan, no, dun sa insertion point. Diyan natin magagamit yung insert option ng object snap, no. Okay, punta naman tayo dito sa susunod, itong tangent, no. So ito sa mga exercises natin, dun sa mga drawing na ginagawa natin, madalas merong tangent option, no. Halimbawa, maglaline ako rito, tangent siya rito, tapos tangent siya ron, line enter, shift right click, ito yung tangent option, no. Tangent siya sa circle na ito, tapos shift right click po yun sa mouse, no. Then click ko yung tangent, then click. So ibig sabihin, itong line na ito, tangent to tangent yun, no. Tangent siya sa circle na ito, tangent din siya sa circle na yon, no, yung line na yon. Natin magagamit yung object snap tangent option. So line uli, shift right click sa mouse, tangent siya rito, ayan, lumalabas naman, no. Tapos shift right click, tangent siya sa kabila, no. Ayun. Maski na i-zoom natin yan, walang lalampas dito, no? Kasi tangent yan. So, kung titingnan natin dito, ganun din, no? Ayun yun. Accurate ito, no? Pagka tangent to tangent siya. So, ngayon, ang option naman na object snap parallel option, no? So, pag gusto natin yung line, halimbawa, parehas yung angle nito, wala siyang problema. Magagamit natin yung, halimbawa, maglaline ako rito, gusto ko parehas ang angle dito sa line na ito na naka-slant, shift right click, yung parallel ang gagamitin natin, no. Itapat lang natin yung pointer natin, no, sa line na yon, tapos galawin natin yung mouse. Kung pansinin nyo, yun, no, may nag-project ko. Ayun, na. So, pwede ako mag-click, tapos enter. So, ibig sabihin, ang angle nito at saka angle nito parehas, no. Ayan yung parallel option ng object snap. Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, itong zoom command dito sa AutoCAD, no.
Ito kasing command na ito mga boss, isa sa importanteng command na dapat nating malaman para mapabilis po yung pag-drawing natin, no, sa ating mga plano at ibang dinodrawing sa AutoCAD. Etong zoom mga boss, ang shortcut command niya ay type natin yung Z. Ayan na. So once na tinype natin yung Z, makikita natin itong zoom na ito, i-click natin. So dito sa command line mga boss, tingnan natin, marami siyang options, no? Meron siyang options na all, center, dynamic, extends, previous, scale, window, object. Una nating tatalakayin mga boss itong all, no? Halimbawa mga boss, lalapit ako dito, no? At nag-zoom ako rito. Click lang natin itong object na ito. Halimbawa, i-window ko lang, no? So once na gusto nating bumalik, no, sa taas o lahat ng object gusto nating makita, i-type lang natin Z, then enter, tapos click lang natin yung all. Or pwede nating i-type A, no? Then enter. Ito yon. So lahat ng object dito sa view ng AutoCAD na ito ay ipapakita niya, no? Including yung mga object na malalayo, no, dito sa planong ito. Lahat, no? Kaya nga all ang option, no? Ayan yung zoom all, no? So eto, pag nag-C uli tayo, gusto nating gamitin itong center naman, no? So kung gusto nating maging center dito sa circle na ito, i-click lang natin yung center. Ayon, and then click natin yung center o yung circle na yon, then enter natin. Ang magiging center ng view natin, no, dito sa view sa AutoCAD, etong circle na yon, no? Ayan yung option na zoom center. O type ko Z, enter, tapos pwede rin nating i-type C para maging center, no? C center. Ngayon, specify center point. Ang gusto ko maging center ng screen na ito, etong rectangle na ito, i-click ko lang, then enter. So, igigitna niya ito, no? Ise-center niya ito. Ayun yan, no? Kung gusto kong bumalik sa dati, pwede kong easy uli. O pindutan ko naman yung extend. So, itong extend na ito mga boss, parang zoom all ito, no? Or pwede rin i-pick nyo yung all. Lahat, ipapakita niya, no? Ngayon, kung gusto kong lumapit, no, sa isang portion ng plano na ito, Z uli, then enter. Meron tayong window, ayan, no? O type lang natin W, ibig sabihin window option yan. O ibabox lang ako rito. Kung ano yung nasa loob ng box na yon, yan yung lalapitan na ng view natin. Ito yon, no? Yan yung tinatawag na zoom window, no? Nag-zoom window na ako rito, pero nag-C uli ako, then enter. Pwede uli akong mag-click dito sa window. And then, i-window ko yung gusto kong lapitan. Halimbawa, gusto kong lapitan itong chair na ito. I-window ko yan, ibabox ko yan. Yan lang ang ibabox ko. Ito yon, no? Ayan yung zoom window. Kung gusto nating bumalik sa dati, itatype ko lang Z, enter. Then, pick natin yung previous. Ayan, no? Kung gusto nating bumalik sa lahat ng object, Z, enter. Aside from all, pwede nating pindutin itong extend. Parang parehas lang yan, no? Click yung zoom extend. Ito yon, no? So, pinakita niya lahat. Kaya pwede nyong gamitin yung zoom all o kaya zoom extend. Ngayon, halimbawa, gusto nyong lumapit ng konti lang dito sa plano natin, pwede nyong gamitin itong scale. So, click yung scale. Tapos, gusto ko 2. So, ibig sabihin, lalapit siya ng konti. Then, enter. Ito siya. Ayan yung scale, no? Pero itong zoom scale, bihira namang gamitin ito, no? Actually, mas ginagamit natin yung zoom window or zoom dynamic, no? So, Z, enter. Kung gusto kong i-zoom lahat o ipakita lahat, kaya na sinabi ko, pwedeng gumamit ng zoom all or zoom extend, no? So, ako mas madalas kong gamitin itong zoom all. Ayun, ipapakita niya, no? Ngayon, meron ding special zoom option dito, Z, enter. Ito namang dynamic. So, itong dynamic, itatype ko D,
or pwede nating pindutin yung dynamic. Ayan. So, merong lalabas dito na parang box. Tapos magkiklik lang ako. Click. Ito, kung titingnan natin, para siyang merong box, gagalawin lang natin yung mouse natin. Ayan, no? So, magkakaroon siya ng box na maliit, na puti. Click lang uli. Tapos, ito yon, no? Once na kinlik ko yung gusto kong lapitan, click, then enter. O, yun yung lalapitan niya, no? Yan yung zoom dynamic. Type Z, then enter. Click yung dynamic. O, magkakaroon siya ng parang box na maliit na yon na puti. Kung gusto nyong i-resize yon, click lang, galawin yung mouse para ma-adjust yung size niya. Tapos click. O, tapos gusto mong lapitan itong halimbawa circle, tapat lang doon. Click, then enter. O, yan yung lalapitan, no? Ngayon, kung gusto nating bumalik sa dati, pwede ring zoom dynamic, no? Z, enter, D uli. So, yung kasing zoom dynamic, automatic niyang sinusum all, no? Kaya lang ang difference niya, meron siyang box na lumalabas na puti, no? Then, click, galawin yung mouse para ma-resize yan. Then, click. So, yung box na yon yung magiging view natin pang nag-click at enter tayo. Halimbawa, gusto ko dito, sa yellow na yon, click, then enter. Ayan yung zoom dynamic, no? Then, Z, enter. Kung gusto kong pumunta sa lahat, makita lahat yan. Pwedeng zoom extend, click ko lang ito. Ayan yan, no? Z uli, tingnan natin yung ibang option. Yung window, ito, no? So, yung window, click lang natin. Ito, isa sa pinaka gusto kong options, yung window na yon. So, kung titingnan nyo yung crosshair pointer natin, yung gitna, pag nag-click ako rito, ayun, no? Meron siyang box na ginagawa, oh. So, pag nag-click ako dyan, so, yung box na yun yung nagiging view natin. Ayan yung zoom window, no? Z, enter. Kung gusto ko uling mag-window, pwede kong i-type W na lang. W, then enter. O gusto kong lapitan, halimbawa, ito ring chair na ito. Ibabox ko lang doon. O, ito yung makikita natin. Yun yung zoom window, no? Kung gusto kong bumalik sa dating zoom, Z, enter. O, dyan napapasok yung previous naman. So, ibig sabihin, yung dating view ang lalabas, no? Pwede ko uling Z, enter, previous uli, pwede naman, no? So, yung mga previous view, yun ang ipapakita, no? Ayan yung zoom previous. Z uli, tapos meron dito, object. Ito. So, ito maganda itong object na ito kasi pag kinlik natin yung object na ito, ise-select natin yung gusto nating object. O, click natin yung enter, o, yun yung isusum niya. Ako gusto kong gamitin itong object na ito, no? Kasi mapapabilis yung paggawa natin ng mga object na gusto nating i-edit, no? Z, enter, tapos P for previous, balik sa dati. Tapos, halimbawa, gusto kong lapitan itong chair, no? Zoom window, nag-window ako rito. Tapos, Z, enter, tapos object. O, seselect ko halimbawa, ito ring chair na ito, itong nag-iisang ito. Then, enter. O, ito yung papakita niya. Ayan yung zoom object, no? Z, enter, gusto kong lahat. Makita, all, then enter. Ayan, na. Ngayon, Z, enter, meron din siyang real time. Ayan, na. Pag in-enter ko siya, so, ito yon, na. Parang yung magnifying glass. Pwede kong i-drag upward yan. Ayan yung zoom real time, na. Downward, zoom out naman yan, na. Ayan yung mga zoom options, mga boss, no. Pero itong zoom real time na ito, upward and downward, no. So, bihira akong gamitin ito, no? So, mas ginagamit ko yung zoom window. Magbabox ako rito. Tapos, yung zoom previous, Z, enter, P for previous. Ayun, na? Kung gusto ko makita lahat, Z, enter, then itatype ko na lang yung A to zoom all, no? Kasi mas madaling i-type yung letter A, no? Kesa sa letter E. Yung extend kasi, capital letter niya E, no? Kaya, mas ginagamit ko yung Z, enter, magbabox na lang ako rito ng diretso, zoom window yon, no? Maski na hindi nyo na i-type yung W. Z, enter, direkta na kayong mag-box dito. Ayun yan, na zoom window yon. Z, enter, kung gusto mong bumalik sa dati, previous naman, P for previous. Ayun, na. Kung gusto kong bumalik sa lahat ng object dito, makita, Z, enter, then type ko A for all. Ayan yung zoom natin, no?
Okay, yun lang mga boss, no, yung naging topic natin. Kung nagustuhan nyo itong video natin mga boss, no, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.